pakikilala sa'yo. Ang anak niyo ni Maggie. Nakita niyo na ang anak ko. Hindi po ako makapaghintay na makita na siya. Magaling ang anak mo. Napalayas niya ang 3 anak Karenina kanina. Dapat mag-enjoy na siya. Dahil malapit na mag-expire ang pagiging heredera niya. Dito na muna kayo titira pansamantala. Yung habang inaalam niya kung ano talaga nangyari kay Angel. Sana wag na ulitin ni Angel yung ginawa niyang pagsisinungaling. Mas maganda nga kung uulitin niya yun eh. Pero dapat this time, mahuli na natin siya. Hindi tama na pinahamak niya tayo kina lolo't lola. Pwede naman natin siyang hindi sundin, di ba? Panindigan mo lang na ikaw ang tunay na anak Karenina. At lahat ng kayamanan ng mga Monteclaro ay mapupunta sa'yo. Gusto kong samahan si Lola sa office niya para magkaroon naman ako ng idea tungkol sa negosyo ng pamilya natin. Hindi ba parang masyado ka pang bata para makigulo sa corporate world? Mas maaga, mas maganda, di ba? That's right. Para pagdating ng panahon, ikaw hahawak ng family business natin. Relax ka lang. Siyempre, kunwari lang naman yun eh. Nagkamali kang papasukin ng isang asa sa bakuran ng mga Monteclaro. Pasensyahan na lang kung pati ikaw matuklaw. Ay, ako na. Pagod na ako. Grabe naman kayo, yan lang. Di pa nga tayo nangalahati ng bahay. Wala namang iwanan. Ganun-ganun lang mo. Naman, Karen, ang taas naman ng energy mo eh. Magpahinga muna tayo, ha? Well, sabi ko naman kasi sa inyo, basta pagsayawan, hindi ko talaga kayo urungan, di ba? Karen, ang lambot naman kasi ng katawan mo eh. Siguro si Tita Susie nagturo sa'yo sumayaw, no? Oh. Kasi, sabi niya, pag may problema ka, idaan mo na lang sa sayaw. Nasanay na ako kasi puro problema naman yung dumating sa buhay namin noon. Ayun. Kaya wala kami ibang ginawa kundi gumiling ng gumiling. Sige nga, tara, subukan natin kung effective. Wow! Ang yak! Kaya mo ba? Game! Hanggang taas ha, lilinisin natin hanggang taas ha. Game! Pero magpa-practice muna tayo. Paano ba yan? Ito lang yan. Yung gano'n muna, yung 1 muna. Dalawa yan eh. 1, 2... Ano, tatawa-tawa ka na lang? Ay, walang gano'n. Walang gano'n. Hi, Carla. Pwede mo po dito? Sure. Okay. Kilala mo ba siya, Carla? She's my cousin. Angel. Hi. Ako si Angel. Angel ang tawag sa akin ng pamilyang nagpalaki sa akin. Pero tawagin niyo na lang ako sa tunay kong pangalan. Ana Karenina Monteclaro. Pang-apat ka ng anak Karenina sa school na to. I hope you're the real one. Jeline. She's genuine. Hindi siya katulad ni Ana, Karen at Tina. Tama si Carla. In fact, si Lola Serna na nga nagsabi sa akin na balang araw ako ang tagapagmana ng mga kayamanan ng Monteclaro. Teka nga. Angel, bakit parang may gusto kang palabasin dun sa sinasabi mo? Ilang araw ka palang nasa mansyon, nagpipiling ka na kaagad. Baka nakakalimutan mo. Monteclaro din ako. Apo rin ako ni Lolo Fernando. Pero isa lang ang anak ni Mami Maggie. Meaning, isa lang ang heredera. At ako yun. She's inside. Karen, no? Hindi talaga ako sanay nang walang ginagawa. Sanay kasi ako sa amin na nagtitinda ng isda buong araw. Namimiss ko na talaga si Inay. Gusto ko na umuwi sa amin. Ako din naman eh. Namimiss ko na yung pagkaloko-loko ng nanay ko. Kaso wala eh. Pinagpalit ako dun sa kadyong yun, kaya ayoko muna siyang makita. Karen, kang magsalita ng ganyan. Eh wala eh. Kung uuwi ako dun, ang aabutan ko silang dalawa ni Kadyo. Kaya simula na pinagpalit niya ako, kibs na ako sa kanya. Sino to? Sagutin mo. Hello? Sino to? Karen? Ikaw na ba yan? Aling Melly? Oo, Karen. Nakisuyo lang ang nanay mo na tawagan kita. Pumunta ka dito. May masamang nangyari kay Susie. Ha? Ano po nangyari kay Inay? talaga ng Angel na yan. Pinaya niya ako sa school. Bakit?
Ano sabi niya? Well, pinagmamayabang niya lang naman na isa daw siyang Monteclaro at siya daw ang magmamana ng lahat ng kayamanan ng family natin. Really? I hope you're not making this up, Carla. Of course not, Mommy. Sinabi niya yun sa harapan ko. The nerve of that girl. Nagpapakilala na palang babaeng niya. Pwes, makikilala niya ngayon kung sino si Ruth Monteclaro at kung gaano ko ka-ruthless. Buti na lang pala, hindi ko tinuloy ang pagsasanla ko sa'yo. Para sa akin ka talaga. Para sa nag-iisang heredera. Alam mo ba na masamang mang-angkin nang hindi sa'yo? Tita Ruth, Sinabi nang wag mo akong matita-tita eh. Hindi tayo magkamag-anak. aray! Nasasaktan po ko! Mukhang tama nga yung sumbong sa akin ni Carla. Masyado mong ini-internalize yung pagiging anak karenina mo. Hoy, hindi ikaw ang totoong heredera. Huwag kang ambisyosa. Ginagawa ko lang po kung anong inutos niyo sa akin, Ma'am Ruth. You're a devil in disguise, Angel. Kaya bago pa humaba yung sungay mo, puputulin ko na. Tapos ng pagpapanggap mo. Pwede ka nang bumalik sa impyernong pinanggalingan mo. Ayoko nga. Ang init-init doon, tsaka ang sikip. Dito, parang nasa langit ang buhay ko. Nalayas ka, Angel. Aalis ka na. Susundin mo kung anong nasa plano. Nagbago na ang isip namin ng tatay ko. Hindi na ako aalis dito. Kasi ngayon, ako na ang nag-iisang tagapagmana ng mga Monteclaro. Ako ang tunay na Ana Karenina. Na ilang tinig ay kaya ko. In your dreams, Angel, pinanganak kang mahirap, mamamatay ka rin mahirap. Talaga? Pustahan! 12 million! Yaman mong bata ka. Gusto mo bang isumbong kila Uncle Sernan? Ha? Napreki ka? Ah, sige. Sumbungan pala ang labanan, ha? Game ako dyan! Ano? Isumbong mo kami kay Lola Sernan at ibubuko ko din kung sino ang may pakananan lahat ng to. Ano? Natakot ka, no? Tabi nga, tabi! Nay! Magsiuwi na nga kayo! Magsiuwi na kayo! Para sa mga palabas, naman sa mga utang na loob, maraming salamat. Sige na! Nay, anong nangyari? Salamat, anak. Akala ko, didedmahin mo ko. Nay naman, alam niyo namang hindi ko kayo matitiis eh. Dadali na namin kayo sa ospital. Gusto niyo? Wag na, anak. Wala ka rin. Mapapahiya lang kita eh. Pag-uusapan ka na ng mga kapitbahay. Dahil nakakahiya ang nanay mo. Nay, hindi. Wala na akong pakialam doon. Ayoko yung pinagtatawanan nila kayo at ayoko sinasaktan nila kayo. Anak, pagpasensyahan mo na ako, ha? Pinagpalit kita sa gagong yun. Anak, gusto ka kitang puntahan, eh. Pero ayaw niya pumayag. Kaya, ito,
Ginawa niyang punching bag yung mukha ko. Nay, andito na ako. Wala na pong mananakit sa inyo. Promise yan, ha? Sir, ano kailangan nila? Ako si Brent. Ako ang ama ni Ana Karenina. Pinapunta ako dito ni Sir Nan Monteclaro. Sige po, pasok po kayo. Siguro naman ngayon, nagising ka na. O gusto mo ng isa pa? Ay, pasensya na po Bata nga pala ako. Kaya mas malakas ang sampal ko sa inyo. How dare you! Are you out of your mind? Bakit mo tinulak si Angel? Hindi ko po makita yung plangganan niyo, kaya dito ko na lang nilagay yung logo. Huwag na kayo mag-alala sa akin. Okay na ako. Ana, Nina, salamat Kailangan niya si Karen. Wala po yun. Ano nangyarap ka dito? Sumasakit, anak. Hoy, Karen! Jo, Bakit ka ba umuwi, ha? Umalis ka nga! Kadyo! Alis! Lasing ka, Kadyo! Para sabihin ko sa'yo, hindi ako aalis dito hanggat hindi ko kasama ang nanay ko. At alam mo ba, pwede kitang ipapulis? Isusumbong lang kita sa lolo ko at mabubulok ka na sa kulungan. May ibig ka diyang putong lupa. Kung ayaw mong magaya sa nanay mo, ha? Sige! Kadyo, ano ba? Pumunta sa ng anak ko! Huwag na huwag mo sinasaktan ng anak ko! Naiintindihan mo ka! Aba! Lumalabang ka na? Ha? Ay! Ay! Auntie, it's not what you think. Angel, are you okay? Okay lang po ako, Lola. Hindi naman po ako tinulak ni Tita Ruth Nagandahan po ako dito sa vase. Bubuhatin ko po sana kasi gusto kong dalhin sa kwarto ko. Kaso pipigilan dapat ako ni Tita Ruth. Nagulat lang ako sa boses niya. Kaya nabitawan ko po to. Pasensya na po, Lola. Nakabasag pa ako. Actually, Auntie, tutulungan ko sana siya dapat magbuhat. Kaso, I was too late na. Salamat, Tita Ruth Pasensya na talaga. Nakabasag pa ako. Hayaan mo na yan dyan, Angel. Yung mga katulong na lang ang dadampot niyan. At saka, pwede ba, huwag mo sabihin yun. Kasi ang vase na papalitan. Pero ikaw, hindi. Lola, sorry po Napasag ko pa yung vase niyo. No, it's okay, Iha. Boss mo kasi po para ka firing sa Rabel Baredo. Yung Andres! Uy, parang Andres, suplado ka na. Sino ka? Hindi ako si Andres. Hindi kita kilala. Si Butcher ito. Kainuman mo dati sa probinsya. Hindi ako si Andres. Ang kulit mo Guard, palisin mo yan. Palisin mo yan. Sige pare, umalis ka na. Ako na bahala magbigay ng isa. Grabe talaga may paring Andres. Bakit yung tinawag na Andres si Brent? Kadyo! Buti nga sa'yo!
nga sa inyo. Tigilan niyo na yan! Kadyo! Kadyo! Ay, tigilan niyo! Kadyo! Ay, tigilan na! Kadyo! Kadyo! Tigilan mo na yan! Hoy, Karen! Bumalik ka dito, patay ka sa akin pag naabutan kita. Swerte mo, lasing lang ako. Nay naman. Oh, last na to ah. Siguro naman natuto na kayo, Nay. Bilang babaeng polka dots na kayo. Pag naman nalaman kung makipagbalikan na naman kayo kay Kacho. Oo, nak. Opo, promise, hindi na ulit. Talagang hindi na, Nay. Dahil oras na naulit pa to, ipapapulis ko na talaga yung kadyong yun. Wala na akong pakialam kung magalit kayo sa akin o iwan niyo ako ulit. Basta ang alam ko, mas ligtas kayo pag ako yung kasama niyo. Nak, pasensya ka na. Sa tutulong nangihiya ako sa'yo. Kasi nak, imbis na ako yung nag-aalaga sa'yo, nangangaral sa'yo, ikaw pa yung nangangaral sa akin. Sorry na ka. Pinili ko si Kadyo. Kahit na munti ka pa niyang saktan. Pero alam mo na, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa'yo. Sorry na hindi ko ninukulit. Ito naman si Nanay. Sorry na. Promise. Nay, wala naman akong pakialam kung mag-asawa pa kayo ng iba. O kung mag-isang dosenang anak pa kayo. Nay, hindi ko kayo ipagpapalit. Kayo lang yung nanay ko. Mahal na mahal ko kayo. Andres? Yes, Auntie. Yun yung tinawag ng lalaki kay Brent eh. Well, Brent denied it. Pero masyadong malaki yung reaction niya for a simple mistake. Alam mo ba kanina, nahuli ko yung asawa mo at si Angel nagtatalo. At kitang-kita ko at tinulak ni Ruth si Angel. Pinatunan niya yung bata? Yes. And when I confronted them, they both denied it. Alam mo, malakas sa suspecha ko eh. May tinatago yung dalawang yun. Tita, alam mo, yan din ang hinala ko eh. Eh, hindi naman tayo pwedeng tumunga lang at umasa sa mga hinala. Abel, gusto ko paimbestigahan mo si Brent at pati na rin si Angel. Pakikilala ako sa'yo. Siya na ba? Siya na ba ang tunay kong anak? Oh, siya nag-match sa DNA mo. Angel, siya si Brent Dizon, ang tunay mong ama. Anak. Anak. Halika rito. Gusto ko tangakapin. Okay ka lang ba? Sabihin mo sa akin kung hindi ka pa handa na makilala ang tunay mong ama. Ha? Daddy. Anak, ang tagal kong hinintay itong pagkakataon na to. Ruth, is everything okay? Yes, Uncle. Hindi ko lang po maiwasan madalas na nangyayari dito. This father and daughter reunion is just too dramatic. Lang tinig ay kaya ko. Lolo, sobrang saya ko po kasi nakilala ko na si Daddy Brent. Pakiramdam ko po buo na ako. Parang wala nang kulang sa akin. Masaya rin ako na paglapit ko kayong mag-ama. Sigurado ako kung nandito na si Maggie.
masaya din yun sa nangyari. Sayang lang po, hindi ko man lang naramdaman ang pagmamahal ni nanay. Mami. Anak, nandito naman ako, di ba? Pwede kitang dalawin dito. Pero tay, gusto ko po kayong mas makilala. Pwede po bang dito na lang kayo tumira? Lolo, pwede naman pong tumira dito si Daddy Brent, di ba? Okay lang naman po sa inyo yan, di ba? Pero Angel, hindi sila kasal ng mommy mo. Si Brent ang dahilan kung bakit napahiwalay kayo sa amin ni Maggie. I'm sure hindi comfortable sina auntie at uncle na magstay siya dito. It's all right, Ruth. We can leave the past behind. Well, kung amenable kay Brent sa gusto ni Angel, at kung ikasasaya ng apo ko, why not? Pero uncle... Maraming salamat po, Lolo. Bakit hindi kayo sumusunod sa plano? Mas maganda ang plano ko kasi sa plano mo, di ba, anak? May problema ba? Bakit parang inaaway mo yung rata, si Brent at saka si Angel? Sigurado ka ba dun sa identity ni Brent Dizon? Kasi nung isang araw may tumawag sa kanya ng Andres. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Buti ka pa kasama yung nanay mo. Gusto mo puntahan din natin yung nanay mo? Bakit ka pa bumalik dito, Ana? Ate, gusto ko lang namang kamustahin kayo ni nanay kung okay lang kayo. Alam mo, Ana, nung nawala ka dito, lahat ng atensyon ni Inay napunta sa akin. Umalis ka na! Umalis na kayo! Nagdududa na si Abel. Siguradong hindi titigil yon hanggat hindi niya nalalaman kung anong totoo. Baka naman gumagawa ka lang ng storya para matakot kami. Aalis kayo dito kung gusto niyo pang mabuhay. Ruth! Ano nangyayari dito, ha? Masamang tao pa si Tita Ruth. Hindi huwag kang maniwala sa mga manloloko niya. Sa po ang manloloko. Hindi po kami. Binayaran niya po kami para magpanggap. Si Ruth po may pakalanan lahat ng to.